Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Ito mga kababayan, pag-usapan ho natin itong update ho tayo rito sa kinasasangkutan ho ni Congressman Pulong Duterte alias 51 billion boy at alias Iotman. Ito mga kababayan, bukod ho doon sa lalaki na di umano'y buhugaw na kakilala niya rin at ito ho yung nagbibigay ho sa kanya ng babae, pati ho doon sa business partner ni Pulong, bukod ho doon sa di umano'y buhugaw na sinaktan niya, binantaan at uundayan ng saksak ho, naawat lang ho siya mismo nung sasaksakin niya. Bukod ho dyan, sa mga sinabi ho, statement in-expose ho noon sa mga pinagagagawa ni Pulong, meron hong babae na kung saan nagsalita at binulgar ho, in-expose ho ulit itong si congressman nyo, District 1 ng Davao. Kaya magising na kayo sa katotohanan dyan, Davao, especially yung mga nasa District 1 na pinupwestuhan ni Pulong kung saan siya representative, kung saan siya congressman. Magising na kayo dyan, ha. Mga tangat bobo na lang boboto rito. Pakinggan nyo to mga kababayan. Depende kasi yan kung gusto kong galawin or hindi. Pero babayaran ka. Mga 1 AM sabi si Pulong, lumipat na lang sa bar sa Mercy. So, inuman ng mga babae hanggang sa nalasing na talaga si Pulong. Yung isang babae, tinanong siya ni Pulong, sino din yung partner niya. Yung Bisaya, inside mo na kayo ay yung tanbaka anong babae na sabi ko lang ng babae na galaw siya, tapos sinabi niya, nagtanong si Pulong sino dito yung partner niya, sabi niya na wala. So doon na nagalit si Pulong Duterte. Sinabi din niya na wala akong pakialam sa mga babae, papatulong ko sila lahat. Tapos bumaba. Grabe, ano? Putik, anong klaseng congressman ito diyan sa District 1 ng Davao? Parang nagpipiling nagmumurang kamatis ito si Pulong. Hindi pa ba naranasan yan, Pulong, nung bata-bata ka? Nung bata-bata ka? At kung kailang matanda ka na, meron ka ng pamilya at may posisyon ka na sa gobyerno, congressman pa, representative ka pa. Ano ba ibig sabihin ng representative? Nire-representa mo ang iyong lugar. Kaya nga representative, ikaw nagre-representa ng lugar mo. Tapos nagkakaroon pala ng diyan. Nagkakaroon pala diyan ng prostitusyon. Kala ko ba maayos ang Davao? Bakit parang may nangyayaring prostitution dyan? Ang alam ko pagka ganyan, kung di ako nagkakamali, pasok sa human trafficking yan. Aanin mo ang magandang lugar, may mga sikreto palang nangyayari. Hindi pa rin maganda yung ganon. Maganda sa panlabas, yung mga nangyayari sa loob. Meron pa nagsalita rito isa pa Wala akong pakialam sa mga babae, papatulong ko sila lahat. Noong February 22, ito rin yata yung kanina Ito pa isa. Yung ginawa ni Pulong grabe siya is nakakatrauma para kung siya. Hindi niya na sinapak, sinintok, hinahanap ng kutsilyo. Yung sa likod ng kutsilyo, ginaganon. Grabe yung Sinabot niya ng 3 AM. Tapos inutusan niya yung isa niyang bodyguard na sampalin ng pera si
condition. Sabi niya kung siya na, bago ka, pera-perahan po pa ako. Tapos pinapatay niya yung CCTV. Parang kung papatayin kami lahat dun, wala talaga. Hopeless. Parang kung may nangyari kang shows, wala kami makapangyarihan si Pulong. Malakas siya dun sa dapat. Parang yung mga staff dun, parang normal na lang kasi ganun talaga daw siya pag nalalasing. Yung siguro yung ibang na ano niya is walang lakas ng loob mo sa panahon sa demonyo. At siyang up. Yung ginawa ni Pulong Isipin niyo yan. No? Kaya nga ito si Pulong walang maipaliwanag eh. Walang maipaliwanag. Ang ano niya lang yung mga abogado niya raw itong video na ito ihingan daw ng authentication. Yun lang ang paliwanag. Excuse me, yun lang ang paliwanag niya. Pinalurusutan pa nga ito ng mga DD shit eh. Pati ng mga ibang vlogger nila na kahit ganito kalinaw, kahit ganito katindi ang ebidensya, ito raw video ito may director daw. Tapos hindi raw totoo, fake daw. Kasi kung yan hindi totoo, fake yan, di sana gumawa na agad ng malaking press conference si Pulong Duterte. Sumagot na agad siya. Di sana yung video na yun dinibang agad ni Pulong. Wala nga siya pagtanggi dyan sa video na yan. Tapos sasabihin daw peke, AI daw. Para mga tanga. Isipin mo yung pulburon video ni Pangulong Bongbong Marcos kuno na fake pulburon video. Sinasabi niyo totoo sa ganong eksena lang. Tapos yung ganitong maraming involved, sasabihin niyo peke. Ito pa yung mukhang peke. Tapos ang totoo pa yung ganong video ni PBBM kuno na pulburon video peke. Yung pa yung totoo na kung saan single scene lang nakikita yung tao doon. Tapos itong maraming involved, ito pa yung peke. Maraming taong nakikita. Talagang ano na ito talagang grabe na katangahan itong mga ito. May kumbaga mapalusutan lang. Kahit wala nang kakwenta-kwenta, okay na sa kanila. Excuse me. Ano masasabi nyo rito, mga taga District 1 ng Davao? Ito ba yung karapat dapat maging representative nyo sa inyong distrito, sa inyong lugar? Bilang congressman din, ito ba yung dapat nyo iboto ngayong araw na ito? Kaya magising na kayo sa katotohanan dyan, mga taga Davao District 1. Putik isipin nyo. Tapos napapabalita, ito si Pulong pala absent daw sa Congress. Pala absent. Tapos yun ang according kala yung mga ibang mambabatas nung nakaraan nagsalita tapos ganito makikita mong video. Isipin mo mambabatas ka, kongresista ka, representative ka ng distrito mo, tapos makikita kang ganyan. Kasi syempre pag politiko ka, especially representative ka, dapat di ka nakikita sa mga ganyang lugar. Dapat kaaya-aya ka. Tapos maraming tao doon, hindi man lang ba siya naiilang na baka mapicturean siya doon, mabidyohan na dapat umalis na siya kasi hindi magiging maganda sa kanyang nasasakupan kung makikitang nagagaganyan siya. Walang pakialam. So ibig sabihin, to si Pulong, talagang iniisip niya na malakas siya doon sa kanilang lugar diyan sa Davao. Kaya ganyan yung galawan niya, kasi kung hindi niya iniisip na malakas siya diyan at hindi siya kinakatakot at iniisip niyang hindi siya kinakatakutan diyan, hindi siya makikita sa mga ganyang lugar, maiilang siya kasi pwede siyang mapicturan, pwede siyang mabidyohan at kakasira ng pamilya niya. Especially yung tatay niya, kung ano-anong mga pinapabida sa sarili. Sa bagay, si Digong nga nangahalik sa entablado presidente. Pagkakaiba lang dito, meron ng crime incident kasi nanakot na. O kung sasabihin nyo, paano mo nasabi nanakot, Chris Ulo? Narinig mo ba? Meron bang narinig mo yung sinabi ni Pulong?
Narinig ba nagsasalita? Hindi lahat ng klase ho ng pananakot maririnig ho sa bibig. Yung meron hong pananakot na tinatawag na body language. Yung ganun kaundayan ka ng saksak, sa inyo nananakot ka. Hindi kailangan lagi lumalabas sa bibig. Inunahan ko na kayo mga didisit kasi tanga kayo. Okay, maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita po ulit tayo. Bye po.